Nagbabalik po ang News at 1. Sa mga oras ito, dako muna tayo sa Palasyo ng Malacanang para po sa mga mahalagang balita doon. Nakatutok doon ang aming kasamang si Elena Luna, mag-uulat live. Maraming salamat, Kirby. Itinanggi ng palasyo na may kinalaman ng Administrasyong Aquino sa ipinataw na 6-month suspension kay Makati City Mayor Junjun Binay. Sa katatapos-tapos lamang na press briefing sa press working area dito sa New Executive Building, sinabi ni PCOO Secretary Sunny Coloma na independent body ang Office of the Ombudsman at hindi nakialam sa proseso ng suspension ang Malacanang. Katulad ng inilahad ni Secretary Lacerda kahapon, ang umiiral dito ay yung mga normative procedures ng Office of the Ombudsman, that is an independent constitutional body. Wala pong partisipasyon at walang involvement po ang administrasyon sa pagkilos ng Office of the Ombudsman. Dahil ngayon ang nakatakdang araw ng paglabas ng report ng Board of Inquiry sa nangyaring insidente sa Mamasapano sa Maguindanao, sinabi ng palasyo na inaabangan din nila ang resulta ng pagsisiyasat na ito. Ayon kay Secretary Coloma, ang magiging report na ito ay magiging batayan para sa iba pang ahensya ng gobyerno gaya ng NAPOLCOM at Department of Justice na sa mga gagawin nilang pagsisiyasat at pagbibigay ng kinauukulang parusa. Sa pagkaunawa po natin, ang Board of Inquiry ay itinatag upang malaman ang buong kaganapan sa Mamasapano noong January 24 at 25 at mga ensuing events. No? Kaya't makatuwiran na asahan na ang nilalaman ng ulat nito ay lahat ng mga relevant facts na kanilang nakalap sa kanilang investigasyon. Kaya't ito ay maaring maging batayan ng iba't ibang ahensya na gampanan ang kanilang tungkulin naman doon sa aspeto ng accountability. Nariyan yung National Police Commission at Philippine National Police. Nariyan din ang Department of Justice, no? At iba pang mga ahensya ng pamahalaan. At katulad ng nabanggit natin kanina, hindi lang naman ito ang tanging fact-finding or investigative body dahil marami pang iba. Sa ibang balita, nananatili ang tiwala ng palasyo na kaalyado pa rin nila ang grupong Akbayan kahit pa nagbitiw bilang kinatawan sa House of Representatives si Walden Bello. Ayon kay Secretary Coloma, hindi nila nakikita na kailangan ang loyalty check sa grupong ito kahit pa iniwan na sila ni Bello. Ayon po sa mismo mga kasamahan, Representative Bello no, sa Akbayan Bello no, sa Akbayan Party List. Ito ay personal na desisyon ni kinatawang Walden Bello na ginagalang nila at ginagalang din naman natin. At hindi naman ito nagpapahiwatig ng paghina ng pakikisa ng Akbayan sapagkat patuloy naman silang naglilingkod sa pamahalaan at patuloy pa rin nilang tinuturing ang kanilang pangkat o organisasyon no, bilang kaalyado ng pamahalaang Aquino. Samantala, Kirby, sa schedule naman ni Pangulong Aquino ngayong araw, abala siya sa mga sandaling ito sa meeting tungkol sa Bagyong Yolanda sa Aguinaldo State Dining Room. Kanina namang alas 10 ng umaga ay kamiting ng Pangulo si Executive Secretary Paquito Ochoa Jr. at mga kinatawan ng Department of Agrarian Reform. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang. Sa tulong ng RTVM, ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan. Maraming salamat sa iyo, Elena.